sa ibang. Magkaiba po ang ang goal. Isang nanunukso para ikaw ay magkamali o magkasala, isa namang sumusubok para ikaw ay ihanda. So pagtibayin. Ano po? Yan. Every time Satan tempts Jesus, he always cite the words of God that is written in the scripture. Lagi niyang sinasagot yung nasusulat. Anyan. No? Sabi ng Satanas sa Panginoong Kristo nung siya tinutokso, if you are son of God, turn this stone into bread. Ang sabi ng Panginoong Kristo, it is written, man shall not live by bread alone, but by the words that comes from the mouth of God. Yun po yung unang panunuksong ginawa ng Diablo sa kanya. At sumunod po nun, dinala siya sa isang mataas na kalalagayan. If you are the son of God, throw yourself down, magpakahulog ka. Sabi ng Diablo, for it is written, he will command his angel concerning you, and they will lift you up in their hands so that you will not strike your foot against a stone. Ang sagot naman ng Panginoong Kristo, it is also written. Nasusulat din naman that do not put the Lord your God to the test. Ano? At pagkatapos po nun, hindi pa rin po napigil yung kanyang panunukso. Ang sabi pa niya, I will give you all this glory, yung mga kaluwalhatian ng sanlibutan, if you will bow down and worship me. Yun ang sabi ng Satanas. At ang sabi ng Panginoon, for it is written, worship the Lord your God and serve Him alone. Doon po nagtapos yung ating ginawang pag-aaral last time. At ang lesson na natutunan po natin, na kinapulutan natin ng aral sa topic na ito, that we should know the scripture because the words of God, the words that comes from the mouth of God, is the food of our spirit. Dapat maintindihan natin, malaman natin yung right application and interpretation ng mga scriptures. Dahil even Satan used the scripture to tuksuhin kayo, to tempt. And because it is our weapon against temptation, na magandang example po ang Panginoong Hesus na ginamit niya yung mga kasulatan para malabanan niya o hindi siya mahulog sa tukso na ginawa ng Diablo sa kanya. Yung mga kasulatan. Ayan po yung ating napag-aralan last time. Tayo po ay pupunta na sa lesson number 9 na may pamagat na The Beginning of Christ's Ministry. So maganda po itong pag-aaral na ito sapagkat tatalakayin ko mamaya yung isa sa mga controversial topic ng Biblia. At pinapauna ko na po na dahil may mga kabataan po dito, pinamamanhik ko po sa mga magulang yung patnubay sa kanila. Ano? Ganon din po ang pamamanhik ko sa mga nakikinig sa online platform o sa Zoom. So, good morning po pala. So, tayo po ay magsisimula na sa lesson number 9. At yan po ay nagsimula o bago gawin ng Panginoong Hesus yung kanyang ministry na pangangaral at paggawa ng mga signs and wonders. Nauna nang the first thing na happened in the history, John testified about Jesus Christ. Si Juan po ang nagpakilala talaga sa Panginoong Kristo kung sino ba talaga siya. Si Juan po ang gumawa ng bagay na yun. Siya ang nagpakilala sa Panginoong Kristo sa kanyang mga kababayan. Ngayon po ay mababasa natin sa John chapter 1 verse 19. Diyan po natin mababasa yung istorya nung siya ay nagpatotoo sa Panginoong tungkol sa Panginoong Kristo. No? Yan po yung tagpo na yung mga Hudyo ay nagpadala ng mga priests and Levites kay John para tanungin. No? Kasi nabalitaan nila na gumagawa ng bautismo si John. No? Kaya inaalam nila sino ba itong tao na to. Kaya pinadala ng mga Hudyo yung Levites and priests para tanungin kung sino ba siya. No? Who are you? Sabi ng mga pinadalang tao. Ang sagot ni Juan, ni John the Baptist, no? Ikaw baga ang Kristo?
Ang sagot niya, no, I am not the Christ. No? At tinanong din siya, are you Elijah? Kasi nasa Old Testament, no, tinalakay din natin yan, na si Elijah yung sugo ng Diyos na darating bago dumating yung dakilang araw ng Panginoon. Ano? Are you Elijah? Ang tanong sa kanya. No, ang sabi ni John. Are you that prophet? Hindi rin. Hindi ang sagot. Kaya ang tanong pa sa kanya diyan sa verse ang sabi diyan sa verse 25, at sa kanya'y kanilang itinanong at sinabi sa kanya, bakit nga bumabautismo ka kung hindi ikaw ang Kristo, ni si Elias, ni ang propeta? No, ang naging sagot ng ni John, sila'y sinagot ni John na nagsasabi, ako'y bumabautismo sa tubig, datapwat sa gitna ninyo ay may isang nakatayo na hindi niyo nakikilala. Siya ang pumaparitong sumusunod sa akin, na sa kanya hindi ako karapat dapat magkalag ng panali ng kanyang panyapak. No? And the next day, sa verse 29, nang kinabukasan ay nakita ni Juan si Jesus na lumalapit sa kanya at sinabi, narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Siya yung nag-proclaim, nag-announce sa mga tao na nung nakita niya ang Panginoong Jesus. Siya ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Sa verse 30, ito yung aking sinasabi na sa hulihan ko'y dumarating na isang lalaki na magiging una sa akin sapagkat siya ay una sa akin. No? Bagamat si John the Baptist ang unang ipinanganak, physically, pero sinabi niya siya una sa akin. No? And verse 34, at aking nakita at pinatotohanan kung ito ang ulitin ko po ang pagbasa, at aking nakita at pinatotohanan kung ito ang anak ng Diyos. He is the Son of God. At dahil nga doon sa ginagawa niyang pag-testify tungkol sa Panginoong Hesus, narinig ito ng mga kanyang mga alagad. No? Disciples of John the Baptist heard this testimony from him. Kaya nga po doon nagsimula yung pagkakaroon naman ng mga alagad ng Panginoong Hesus. Jesus began to have disciples. No? Dahil narinig ng kanyang mga alagad ni John the Baptist na pinakikilala niya kung sino talaga yung Kristo, hindi siya, kundi siya yung Kristo. No? Kaya nung marinig nila yon, nung dalawang alagad ni John the Baptist, sinundan nila ang Panginoong Kristo. At ayan nga pong bagay na yan, meron pong issue dyan sa isang part po ng paksa na yan na why is the order of Jesus calling his disciple is different in some of the gospel. Ano? Kasi kung babasahin ko po sa inyo, ipagpapatuloy natin yung kung paano nagsimulang magkaroon ng mga alagad ng Panginoong Hesus. Di ba synoptic gospel nga sila, ang Matthew, Mark, Luke, and John. Bakit ang tanong ng mga nag-aaral ng Biblia o bumabasa ng Biblia, why is the order of Jesus calling his disciple different in some of the gospel? Kasi kung titignan po natin, babasahin natin yung John chapter 1 to 35. Ang nangyari po dyan, sa lugar po ng Galilee, nang marinig ng mga alagad ni John the Baptist ang tungkol sa Panginoon, so sinundan nila. No? So one of them is Andrew. So yung isa po hindi naman po pinangalanan. So Andrew followed Jesus. At ito naman po si Andrew, ang nangyari, hinanap niya yung kanyang kapatid na si Simon Peter. No? Hinanap niya si Simon Peter at ng kanyang mga sumpungan, sabi niya, nakita ko ang Mesiyas. No? Sa makakwit ang Kristo. At doon niya, dinala si Simon Peter sa Panginoong Hesus, kaya nakilala nila ang Panginoong Kristo. Ang Kristo na tinutukoy ni Andrew.
So doon yun yung pagkakasunod-sunod ng pagkakakilala nila, ano, o pagkikita nila. And then, nung lumakad pa ng kaunti ang Panginoon, Jesus found Philip in Galilee. No, nasumpungan naman niya si Philip. At ito namang si Philip, sinabihan naman niya si Nathanael na nakita niya na ang lalaking isinulat ni Moises sa mga kautusan. Ito yung lalaking isinulat ng 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 propetang si Moises at ng mga propeta. Yung nakita ko niya, kaya dinala naman niya si Nathanael sa ating Panginoong Jesus. So yun yung pagkakasunod-sunod no pagkikita nila, no, nung pagkakaroon ng mga alagad ng Panginoon. Pero dito naman sa Book of Matthew and Book of Mark, yun naman yung tagpo na si Jesus ay naglalakad sa tabing dagat ng Galilee, no, by the Sea of the Galilee. At nung makita niya si Simon and si Andrew na isang mangingisda or fisherman, ang sabi niya, sumunod kayo sa akin, gagawin ko kayong mga mamalakayan ng mga tao. Pagkatapos ay lumakad naman siya ng kaunti, nakita naman niya si James and John na anak ni Zebedee, inutusan din naman niyang sumunod sa kanya. So yun yung pagkakasunod-sunod po noong pagkakaroon niya ng mga alagad. No, according to Matthew and Mark. So kung titingnan niyo, hindi nga magkaparehas yung pagkakasunod-sunod, ano? Kaya yun po yung tanong ng mga nag-aaral ng Biblia tungkol po diyan. No? Pero mamaya ma-explain po natin kung ano ang kasagutan diyan. Kaya nga po ito yung kahalagahan ng pag-aaral ng chronological study, yung pagkakasunod-sunod po ng mga pangyayari. So dito po may bibida na napaka-importante po ng chronological study. No? Yung malaman yung pagkakasunod-sunod ng nangyari ng mga kasaysayan sa buhay ng Panginoong Kristo. So ito po yung kasagutan. Ang titignan niyo lamang pong palatandaan, no? Dito sa event na ito, yung yung the event that John was being arrested. No? Tatandaan niyo po yung itong pangyayari na si John ay inaresto na. Ano? So Jesus met for the first time si Andrew. No, na yun yung binabanggit ni John sa John chapter 1 na si Andrew na sinundan niya ang Panginoong Hesus, tapos dinala naman niya si Simon Peter para ipakilala ang Hesus, ang Kristo. At pagkatapos nakita ng Panginoong Kristo si Philip, dinala naman ni Philip si Nathanael, no? Na pinakilala niya sa Panginoong Kristo. So dito sa pagitan ng John the Baptist imprisonment at dito po sa nangyaring ito, Marami pa po muna nangyari bago po na-aresto si John the Baptist. Ano? Nangyari muna dyan yung marriage in Cana, yung cleansing temple in Jerusalem. Ayan, nagpunta rin po kasi sa Jerusalem o sa Judea ang Panginoong Jesus. No, nangyari din dyan yung nakausap niya si Nicodemo, bumautismo si Jesus sa Judea, at saka bumalik siya sa Galilee. Nung malaman niya, nung mabalitaan niyang inaresto na, dinakip na si John, yun yung panahon na bumalik na siya ng Galilee at doon na siya nagpasimulang mangaral. At pagdating niya po sa Galilee, doon niya nakitang nangingisda si Simon and si Andrew. Doon niya po sinabing, sumunod kayo sa akin, gagawin ko kayong mga mamamalakay ng mga tao. No? At doon din niya nakita si James and John na anak ni Zebedee. No? So, dito po sa pangyayari nito, hindi ito yung unang pagkikita po nilang, hindi po yan yung una nilang pagkikita, o hindi ito yung unang pagkakataon na nakilala nila ang Panginoong Kristo. Sapagkat, nakilala na nila dito pa lamang sa pangyayaring ito. So, bago mangyari yung pagkaka-aresto kay John the Baptist. Yan po yung sinasabi sa book of John na binabasa natin kanina sa chapter 1. Ito naman po yung sinasabi ni Matthew sa chapter 4 and ni Mark sa chapter 1. So yan po yung pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari. Ano? So wala pong pag-conflict dun sa synoptic gospel na sinasabi natin o sa mga kasulatan ng mga alagad ng Panginoong Kristo. Kaya ngayon, dadako naman na tayo dito sa first miracle of
Jesus Christ, na sinasabi ko nga po, isa sa mga controversial topic sa Biblia. Malalaman natin kung bakit po. No? Ayan po ay nangyari, mababasa po natin sa John chapter 2 verse 1 to 11. Ano ho? So, John po, there was a marriage in Cana of Galilee. Merong kasalan na nagaganap sa Cana of Galilee. At yan po sa kasalan, so Mary was invited, and also our Lord Jesus Christ and his disciple, present din po dyan yung tinatawag na governor, ruler of the feast, or master of the banquet. Yan po yung parang sinasabing host po ng isang selebrasyon o ng pista. So ito po yung mga karakter na nandoon o mga tao na nandoon sa kasalan. Siyempre, maliban na po sa kinakasal, sa couple, and the other visitors. You know? Sila po yung mga nandoon sa kasalan. So it was Mary, the mother of our Lord Jesus Christ, approached him to tell that there was no wine. Yan, no? Ang ina po ng ating Panginoong Hesus ang nagsabi na gusto nila ng alak, ng wine. They have no wine, sabi niya sa ating Panginoong Kristo. Basahin ko lamang po. Sa verse 2, at inanyayahan din naman si Jesus at ang kanyang mga alagad sa kasalan. At nang magkulang ng alak, ang ina ni Jesus ay nagsabi sa kanya, wala silang alak. When they wanted wine, the mother of Jesus said unto him, they have no wine. Jesus said unto her, woman, what have I done with thee? Mine hour is not yet come. His mother said unto the servant, whatsoever he said unto you, do it. Sabi ng ina ng Panginoong Hesus sa mga servant, ano man ang sabihin niya, sundin nyo, gawin ninyo. Ano pa yung nasunod na nangyari? Ang sabi ng Panginoong Hesus, sa verse 6 mo po na, meron nga roong 6 na tapayang bato na nalalaga. Meron nga roong 6 na tapayang bato na nalalagay, alinsunod sa kaugaliang paglilinis ng mga Hudyo, na naglalaman ng bawat isa ng 2 o 3 bangang tubig. At sinabi sa kanila ni Jesus, punuin ninyo ng tubig ang mga tapayan, at kanyang pinuno hanggang sa labi. Ang sabi ng Panginoon, fill the pots with water up to the brim. Punuin nyo hanggang doon sa labi noong tapayan. At nangyari nga. So, nabasa po natin, there was 6 water pots were filled with water. At ang sumunod na nangyari, at sinabi niya sa kanila, kunin ninyo ngayon at inyong iharap sa pangulo ng kapistahan at kanilang iniharap. At nang matikman ng pangulo ng kapistahan ang tubig na naging alak nga, at hindi niya nalalaman kung saan buhat, datapot nalalaman ng mga alila na nagsikuhan ng tubig, ay tinawag ng pangulo ang kapistahan ng kasintahang lalaki. So nung ma-serve nila yung tubig na inilagay doon sa mga water pots, ang sabi ng Panginoong Kristo, kumuha kayo at i-serve nyo doon sa master of banquet, doon sa ruler of the feast, doon sa governor. At nung matikman nung governor, hindi niya alam kung saan galing, pinatawag niya yung bridegroom. At ang sabi niya, at sinabi sa kanya, ang bawat tao ay unang inilalagay ang mabuting alak, at kung mga kainom ng mabuti ang mga tao, ay saka ilalagay ang pinakamasama. Itinira mo ang mabuting alak hanggang sa ngayon. So, nung matikman ng governor of the feast, yung tubig na isinurb sa kanya, ito ay naging alak nga. No? Dahil doon sa ginawa ng Panginoong Jesus na Jesus turned water into wine. So, nung matikman niya, custom pala sa mga Hudyo na una nilang isinaserve
Isineserve yung mabuting alak, yung masarap na alak, at kapag nakainom na nga ang lahat, tsaka nila i-serve naman yung pinakamasama. Ang sabi nung master of banquet, usually, inuunang iserve yung mabuting alak, pero hanggang ngayon, masarap pa rin yung alak na itinira mo hanggang ngayon, sabi niya. Dahil nga, hanggang ngayon, masarap pa rin yung kanilang iniinom na wine o alak. Yun po yung sabi ng master of the banquet. So ito po yung tagpo na unang miracle na ginawa ng Panginoong Hesus, no, sa kanya, sa bayan ng Galilee, sa marriage in Cana in Galilee. So, ang naging issue po dyan, mga kapatid, diba? Sa mga nagbasa po o mga nagbabasa po ng John chapter 2, yung event kung saan dinawang wine ng Panginoong Jesucristo yung tubig na nasa 6 na tapaya. Kaya ang tanong po ng mga karamihan dyan, does the Bible allows the social or recreational use or drink of alcohol beverages? Did Jesus promote to drink alcohol beverages? Yun ang tanong po dyan. Dahil ba nag-serve sila ng alak or wine doon sa kasalan, sa Cana, pinapayagan ba ng Biblia o pinopromote sa Tagalog? Pinopromote ba ng Panginoong Jesucristo na maglasing din tayo o uminom tayo ng mga alcoholic drinks? No? When you say social or recreational, no? Yun po yung ang ibig sabihin po kasi na sa madaling definition ng recreation, yung refreshment or hobby. Yung iinom ka na pag naboboard ka, iinom ka pag gusto mo, iinom ka pag may gusto kang i-celebrate. Yung choice mo kung kailan mo siya iinumin. Kaya, did the Bible allows recreational drink of alcohol? O pinopromote ba ito ng Panginoong Jesucristo? Yun po yung katanungan. So, this question is answerable by yes or no. Diba po? Pero bago natin yung sagutin, magbigay tayo ng discussion. Alamin muna natin yung tungkol sa wine, yung na tinabanggit dyan. So, ang ginamit ng author dyan na Greek word sa salitang wine ay yung oinos, the Greek word oinos. So, the oinos or wine is a general term and is conventionally used to refer to the beverages made of grapes. No? Yung pong wine na sinasabi po dyan, isang usually, conventionally, ito'y gawa sa juice noong grapes. No? Sinasabi po dyan. This is a general term of wine or beverages na made of grapes, no, sa madaling paliwanag. Yan po yung ibig sabihin noong wine. Ano nga po itong wine? Ano? Dito po sa Matthew chapter 9, verse 17. So sa Matthew chapter 9, verse 17, basahin ko lamang po sa inyo. Ito po yung sagot na Panginoong Hesus nung siya'y tanungin kung tungkol sa fasting. No? So ang sabi diyan, neither do people pour new wine into old wineskin. If they do, the skins will burst, the wine will run out, and the wineskins will be ruined. No, they pour new wine into new wineskins, and both are preserved. Sa Tagalog, wala rin nagsasali ng bagong alak sa lumang sisidlang balat. Kapag ganoon ang ginawa, puputok ang balat, matatapon ang alak, at mawawasak ang sisidlan. Sa halip, isinasalin ang bagong alak sa bagong sisidlang balat, at sa gayon, kapwa ito tatagal. So, ang pinanguhugutan po ng Panginoong Jesucristo tungkol dyan, yung process ng paggawa po ng wine. Kasi ang proseso po ng paggawa ng wine, nung panahon po nila, ng ancient times, papakita ko po sa inyo yung picture. Ang tawag po dyan, yan yung ancient wine press. So, ayan pong nakikita nyo sa screen. Meron pong dalawang shallow o yung pit. Isa yung na-elevated, isa naman po yung mas malalim na pit. So, yan po ay may covered ng plaster or yung ginagamit sa tent. No?
So, dito po nilalagay yung mga harvest nila ng grapes. Usually, ang para po ma-squeeze nila yan o ma-press, inaapak-apakan po nila yan. No? Para yung juice po na lalabas doon sa grapes, papasok po doon sa butas, dadaan po sa channel, eh mapupunta, maiipon po doon sa mas malalim na pit. Ganun po nila ginagawa yung pressing of grapes. Tapos, yung naipon nilang juice, grape of juice, ilalagay nila sa mga stone pots or doon sa sinasabing wineskin o sa sisidlang balat. Yung sisidlang balat po na yun ay gawa sa balat po ng hayop. Ano po? Nilalagay po nila yon for the process or fermentation. Kaya, impliedly, doon sa sinasabi ng Panginoong Kristo, doon sa binasa natin sa Matthew, na yung tinutukoy po na wine sa Biblia is fermented wine. Ano? Yun po yung wine skin na tinutukoy po kanina. Diyan po nila nilalagay yung naipong juice ng grapes for process of fermentation. Ano? The skins of grapes that already have yeast growing on them. So as grapes are crushed, juice begins fermenting spontaneously. No? Ang tawag po dyan sa fermentation process na yan, yung anaerobic process. Ano yung po, kaya po, it is required that na isa itong proseso na dapat absence yung oxygen. No? Kaya po sinisealed sa isang wineskin kung saan hindi siya may expose sa oxygen. No? Sa Tagalog nga po, binuburo. Para ang mangyayari po dyan sa loob ng sisidlang balat o wineskin, yung yeast, no? Because of the chemical reaction, yung yeast, i-convert niya yung glucose into ethanol. Yeast turn the natural sugars, yung glucose or sugar, into alcohol or ethanol and carbon dioxide. Habang nangyayari po yung fermentation process na yon, so nag-e-expand yung wineskin dahil nagpo-produce ng carbon dioxide, ano? So, yun yung nangyayari sa process ng fermentation. At pagkatapos, ilalabas na nila yung wine na dumaan na sa fermentation. Ngayon, ang sinasabi doon, sa binasa natin sa Matthew, kung yung lumang sisidlang balat or wineskin, lalagyan mo ulit ng bagong wine para dumaan sa panibagong proseso ng fermentation, hindi niya nakakayanin because it's already reached its limit nakuha niya na yung limit niya, nag-expand na po siya dahil dun sa ginawang fermentation process noong unang nilagay sa kanyang wine. Kaya ang sabi, kung lalagyan mo ng bagong alak, yung lumang sisidlang balat, puputok na ito. Kaya yung bagong alak, dapat ilalagay doon sa bago rin namang sisidlang balat o wineskin. Yun po yung sinasabi dyan. Yun po yung proseso ng kanilang fermentation. So implied, sinasabi lamang po dito na yung tinutukoy po na oinos or yung wine is fermented wine. And that oinos is the same word, same Greek word na ginamit po doon sa John chapter 2 na Jesus turns water into wine. Yung wine po na word doon is ginamit din na oinos. To tell you honestly, yun po yung ginamit ng author. And bukod po dyan sa tinatawag na fermented wine, meron din pong tinatawag na fruit of the vine or the blood of the grapes in the Bible. In Matthew chapter 28, nakakalimutan ko pong ilagay yung verse. Verse 27, then he took a cup, and when he had given thanks, he gave it to them, saying, drink from it, all of you. So ginamit po dyan is the word cup. So yung nasa loob po ng cup, syempre po, yun po yung katas ng ubas. This is my blood of covenant, which is poured out for many for the forgiveness of sin. I tell you, I will not drink from this fruit of the vine from now on until the day when I drink it new with you in my Father's kingdom.
No? So, hindi man ginamit ng author. So, the author did not use the oinos, the Greek word oinos. Pero, ang sabi niya, this is from the grapes, fruit of the vine. So, pero ang katotohanan, ito'y galing din naman sa katas ng ubas. Hindi nga lang siya ginamit hindi nga lang ginamit ng author yung salitang oinos o yung wine na ginamit naman sa John chapter 2. Pero ito rin po ay galing sa katas nga ng ubas. No? So yun po yung ibig sabihin ng wine, no? Or katas ng ubas. Katulad naman po nung iniinom natin sa tuwing ginaganap natin ng pag-alaala sa kamatayan ng Panginoong Kristo. Ito po ay bear grape juice, no? Non-alcoholic po yan. No? Ibig sabihin, hindi po siya dumaan sa proseso ng fermentation. Kaya po walang nabuong ethanol. Kasi na pinapaliwanag natin kanina na yung yeast ay magre-react and convert the sugar into ethanol. No? Ito pong iniinom natin is non-alcoholic grape juice na pinaggayahan naman po natin siya. Kaya po sa Old Testament may binabanggit na new wine and old wine. Yung pong mga new wine na bagong harvest na hindi pa dumadaan sa fermentation. At noon namang old wine mga na harvest last year. Mga lumang na po siya. Na dumaan na po sa fermentation process. So, yun po yung tungkol yan. So, balik po tayo sa issue na binabanggit natin kanina na inilahat ko pong katanungan sa inyo. Huh? Does the Bible allows the social or recreational use or drink of alcohol? Or did Jesus promote to drink alcoholic beverages? Sagutin na po natin, no? So, ang kasagutan po dyan, certainly not. Hindi po ganun. For the following reasons. Ilang minutes ito. Number one, that was a manifestation. So, yung nangyaring miracle that Jesus turned the water into wine was the manifestation of His glory and disciples believe on Him. Dahil nga dito, nanampalataya lalo yung kanyang mga alagad. Basahin po natin yung sa John. Sa John chapter 2, verse 11 po natin mababasa. Ang sabi po, ang pasimulang ito ng kanyang mga tanda ay ginawa ni Jesus sa Kana ng Galilea. At inihayag ang kanyang kaluwalhatian at nagsisampalataya sa kanya ang kanyang mga alagad. No? Yun po yung purpose kung bakit yun po yung minamanifest po noong kanyang ginawang kapangyarihan, no? Na ihayag yung kanyang kaluwalhatian upang manampalataya sa kanya yung kanyang mga disciple. At yung paggawa nga po ng mga signs and wonders, sabi diyan sa Acts chapter 2, no? Kasi ang Panginoong Kristo ang may seal of approval ng Panginoong Diyos. Sa chapter 2, verse 22 po, ganito po ating mababasa. Kayong mga lalaking taga-Israel, pakinggan ninyo ang mga salitang ito. Si Jesus na taga-Nazaret, lalaking pinatunayan ng Diyos sa inyo sa pamamagitan ng mga gawang makapangyarihan at mga kababalaghan at mga tanda na ginawa ng Diyos sa pamamagitan niya sa gitna ninyo. Gaya rin naman ng nalalaman ninyo. Sa English, ye men of Israel, hear these words. Jesus of Nazareth, a man approved of God among you by miracles and wonders and signs, which God did by Him in the midst of you, as you yourself also know. No? Yun po yung patunay ng siya yung may seal of approval. Siya yung pinatunayan ng Diyos. Siya yung anak ng Diyos kung bakit siya nakakagawa ng mga signs and wonders, ng mga kababalagang ito. Number 2, no evidence that Jesus made them intoxicated with that wine. Di ba po? Wala naman tayong mababasa diyan na nalasing sila doon sa binigay na alak or wine ng Panginoong Kristo doon sa kasalan na naganap. Kasi mismo ang mga apostol nga ng Panginoong Hesus,
si Apostle Peter, si Apostle Paul. Binabalaan nga tayo na huwag tayo magpapakalasing sa alak. Tapos yung kanilang Panginoon, mag-uudyok ng paglalasing. So, hindi po yun na ganun ang reasoning po doon, mga kapatid, that no evidence that Jesus made them intoxicated. Wala po tayong mababasa nalasing sila sa ibinigay na alak ng Panginoon Jesus. Ito po yung patunay no na even the scriptures in the Old Testament, in Proverbs, sa Proverbs chapter 20 verse 1, yung nakalagay po sa screen, ang sabi po dito, ang alak ay manunuya, ang matapang na alak ay manggugulo, at sino mang napaliligaw sa kanya ay hindi pantas. Sa English, wine is a mocker, strong drink is raging, and whosoever is deceived thereby is not wise. It is not wise, sabi, it is not wise to follow strong drinks. It is not wise to deceive in these strong drinks, no? It is not wise to get drunk or to get intoxicated with liquor. You know, yun yung sinasabi. Makikita nyo naman po yung mga example sa society natin, di ba? Saan po ba nagsisimulang naroon ng kaguluhan? Asan po ang away? Di ba? Nandun po sa inuman. Kaya sabi, strong drink is raging, and whosoever is deceived thereby is not wise. Ngayon, sabi naman po sa 1 Peter. Sa 1 Peter chapter 4 verse 3. No? Sapagkat sukat na ang nakaraang panahon upang gawin ang hangad ng mga hintil at lumakad sa kalibugan, sa mga masamang pita, sa mga paglalasing, sa mga kalayawan, sa mga kayamuan, at sa kasuklam-suklam na pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. So sukat na, sabi niya, ang gawa ng mga hintil. At kasama doon sa kanyang, sa mga kasalanang binanggit niya, yung paglalasing. So, ito nga mga apostol ng Panginoong Hesus ay nagbababala sa atin na huwag maglalasing, di ba? So, it is not reasonable that Jesus Christ is promoting intoxicating drinks. Ito naman po, 1 Corinthians. Basahin ko lamang po sa inyo. Sa 1 Corinthians 6, verse 6 to 9, 9 to 11, o hindi ba ninyo nalalaman na ang mga liko ay hindi nagsisipagmana ng karyaan ng Diyos? So, itong mga liko, ang sabi niya, hindi ba nalalaman na ang mga liko ay hindi magmamana ng karyaan ng Diyos? Sinabi po yung mga katangian, no, na ang dami po yan eh. Huwag kayong madaya kahit na ang mga pakikapid, niyang mga mananamba sa Diyos-Diyosan, niyang mga ngalunya, niyang mga nangbababae, ni ang mga nakikipit sa kapwa lalaki, ni ang mga magnanakaw, ni ang mga masasakim, ni ang mga manglalasing. No? So marami pa po yan. Ang mga mapagtungayaw, ang mga manlulupig, ay hindi magmamana ng karyaan ng Diyos. Di ba? Kasama po uli yung mga nagpapakalasing dun sa mga hindi magmamana ng karyaan ng Diyos. Di ba po? Yun po yung patunay na yung mga apostol pinagbabawalan o inilalayo tayo sa ganitong masamang gawain. Number 3, wine in the Bible was far different from the alcoholic drink in our time. No? Yung wine na binabanggit po dyan sa Biblia, iba na po sa alak na tinitinda sa supermarket o sa mga sari-sari store sa panahon natin ngayon. No? Ito po yung patunay. Kanina binanggit ko po yung kung saan gawa yung wine, no, na binabanggit sa Biblia. Ito po yung whiskey. Whiskey is a classic alcohol made
primarily of grain cereal grains distilled to an alcohol by volume of at least 40%. O at least 40% pa lamang po yan Pero merong mga whiskey na umaabot na 70% ang alcohol volume yan. So napaka-tapang po, strong drink po talaga yan. Depending on the specific type of whiskey you choose, it might have to follow additional rules. All whiskeys are made from some blend of cereal grains. Nakita niyo po, gawa na po siya sa cereal grains. Hindi na po siya sa katas ng ubas. Which is mas matapang po ito. Tapos hahaluan pa ng barley, rye, wheat, or corn. Yan po mga ano na yan, dyan din po gawa yung mga natural petroleum Diyan po sa mga binabanggit na yan. So iba po kaya mas matapang po yung mga alak na tinitinda po sa panahon natin kumpara po sa wine na binabanggit sa Biblia. So another one. Beer, yung beer po. Beer is an alcoholic beverages produced by the brewing and fermentation of starch from cereal grains din po. Most commonly malted barley, although wheat, maize, rice, and oats are also used. The grain is mashed to convert starch in the grain to sugar, which dissolve in water to form wort. So iba po talaga yung ingredients na ginamit sa alak sa panahon natin ngayon kumpara po sa alak na binabanggit po sa Biblia. No? Kaya nga po pinagbabawalan tayong uminom ng mga matatapang na inumin. Dahil din nga po gawa yung binabanggit na mga matatapang or strong drinks sa Biblia. So ano pa po? So bibilisan ko na po. God doesn't want us to be drunkard. No? Hindi gusto ng Diyos na maging manginginom tayo. In Isaiah chapter 5 verse 11, who to those who rise early in the morning to run after their drinks, who stay up late at night till they are inflamed with wine. Sa Tagalog, sa aba nila na nagsisibangong maaga sa umaga upang sila'y makasunod sa nakalalasing na inumin na nagtatagal hanggang sa kalaliman ng gabi, hanggang sa mag-alap ang alak sa kanila. So, bumabangong maaga, tapos nagtatagal hanggang magdamag sa inuman, sa alak. Yun nga po, araw-araw po akong pumapasok, papuntang trabaho, dumadaan po ako doon sa bulungan sa Parañaque. So, every morning, nandun po, nadadaanan po sila. Imbis na kape po ang iniinom nila, beer po . So, ang suspecha ko, baka nga po magdamag na po nangyayari kasi bagsakan ng mga fish, seafoods yun na mga huli. Di ba po ang usually madaling araw po trabaho nila. So, maaaring magdamag na po siguro nagiinuman nila. So, yun yung sinasabi, sa aba nila. Ang sabi, na tumatagal sila hanggang sa kailaliman ng gabi sa pakikipag-inuman. Also, God doesn't like the champion of mixing strong drinks, mga halo. Bababa lang po tayo ng basa sa verse 22. Who to those who are heroes at drinking wine and champions at mixing drinks? Sa aba nila na malakas uminom ng alak at mga taong malakas sa paghahalo ng matatapang na inumin. No? Bukod kasi dyan sa tinasabing wine, bartender tsaka mga distiller, kasi gumagawa sila ng mga inuming napakatapang na. Bukod dun sa wine na natural process po ng wine, no? So naka-invento na o naka-discover na po ang mga tao ng mga timpla ng strong wine ng formulation tungkol po sa matatapang na inumin. So next. God also hates those who make others get drunk. Doon naman sa mga taong nanlalasing. Who to him who gives drinks to his neighbors, pouring it from the wineskin till they are drunk, so that he can gaze on their naked bodies. Sa aba nila na nagpapainom ng alak sa kanyang kapwa, na idinadagdag mo ang iyong kamandag at nilalasing mo rin naman siya upang iyong mamasdan ang kanyang kahubaran. May kasabihan nga po, kapag may alak, may balak.
So, ginagamit po yung alak para makapanamantala, para ma-intoxicate mo yung kapwa mo at yung masamantala. Sa aba nila, sabi na ginagamit ang alcoholic drink para makita ang kahubaran ng kanyang kapwa, para masamantalahan. How about this? Sabi ni Apostol Pablo kay Timoteo, eto, mamarito ibasahin sa akin to ng iba kong katrabaho eh. Sabi, wag lang tubig ang inumin, di ba? Stop drinking only water. And use a little wine because of your stomach and your frequent illness. Basahin po natin sa Tagalog. Huwag kang iinom pa ng tubig lamang, kundi gumamit ka ng kaunting alak dahil sa iyong sikmura at sa iyong madalas na pagkakasakit. So yun yung ginagamit nilang scriptures sa Biblia na uminom nga daw po ng alak. Pero yan po kasi bagay na po na yan sa nung panahon po nila, si Timothy ay nakainom po kasi siya dyan ng contaminated water. Kaya po nagkakaroon siya ng illness sa kanyang stomach. Kaya ang payo ni Apostol Pablo, lagyan mo ng wine yung tubig. Kasi yung sa panahon po nila, yung wine yung nagsisilbing purifier ng tubig. Dahil hindi pa naman po makabago yung panahon po nila, no? So mayroong mga contaminated water na consume si Timoteo. Kaya ang payo niya, lagyan mo ng kaunting alak. Dahil yung alak ang nagsisilbing purifier or sanitizer. So it was also used for the medicinal at sanitizing purposes. Hindi po para abusuhin. Yan naman po mga bagay na yan na-invento o na-discover ng mga tao. May mga magagandang dulot naman talaga yan eh. Anumang bagay. Even the ethanol. Pero kung ito'y ating aabusuhin, makakasama rin naman sa atin. Di ba? Katulad ng kutsilyo, na-invento natin ng kutsilyo, magandang ipanghiwa ng karne, ipangputol ng bagay. Pero kung aabusuhin niyo po ang paggamit nito, ipananaksak niyo sa kapwa, ipampapatay niyo ng tao. Di ba? Magiging masama rin naman ang kalalabas. So meron po masing konteksto po yan kung bakit niya pinayuhang lagyan ng wine yung kanyang tubig. Para po sa medicine purpose. Kung maalala niyo po yung parables of Samaritans, Good Samaritan, yung parable of Good Samaritan, nakita ng Samaritano yung Hudyong sugatan. Ginamot niya yung mga sugat ng tao, pinahiran niya ng langis at binuhusan niya ng alak. So meron siyang dalang alak. Kasi po, magagamit niya yun for medicine purpose, for sanitizing purpose. Sa Old Testament, binibigay yan sa mga malapit ng nanghihingalo for painkiller. Yun po yung gamit niyan. So dito na po tayo sa huling part ng ating ginagawang Bible study. So these are the examples of bad effects of getting drunk. Ito po yung masamang epekto. Number 1, Noah fell asleep due to intoxication of wine and he has seen naked. Di ba po, pagkatapos ng bahang gunaw, ang pagkatapos po nun, naglasing siya, uminom siya ng maraming wine, kaya nalasing siya. At ang nangyari, nakatulog siya at hindi niya namamalaya na hubad na po siya. Nakita ngayon ng anak niya yung kanyang kahubaran. So, kaya po yung paglalasing, kahit sa matatanda, magandang desisyon po kung tumigil na po tayo dyan. At doon naman sa kabataan, kung wag mo lang balaking subukan. Sapagkat maraming bagay ka na magagawa na kahiyahiyang mga bagay na magagawa pag ikaw ay lasing. Marami ka ring mga salitang masasabi na nang dati hindi mo nasasabi pero pag lasing ka masasabi mo. So marami kang mga bagay na magagawa na pagdating ng araw pagsisisihan mo pag ikaw ay nagpabuyo sa alak. Kaya nga sabi ni Duterte, huwag mong subukan. Masisira ang buhay.
Yan po yung bad example na nangyari kay Noah. No? And kay Lot, Lot's daughters conspired to get him drunk and committed incest with him. Ito naman po ang nangyari kay Lot pagkatapos na gunawin yung Sodom and Gomorrah. Inakala nung kanyang dalawang anak na babae na wala ng lalaki para magpatuloy yung kanilang lahi. Kaya ang ginawa nila, nilasing nila yung tatay nila para makipag-shipping at mag-anak sila at matuloy yung kanilang lahi. So, they commit incest, no, na hindi niya namamalayang nangyari sa kanya sapagkat siya'y lasing. So, marami pong mga bagay ng masasamang bagay ang nagagawa po ng kalasingan. Kaya, hindi lamang po Bible study kundi pakiusap at payo po sa ating lahat na hindi po pinopromote dito yung sa ating pinag-aralan sa marriage in Cana, yung paglalasing o pag-inom ng mga alcoholic drinks. Dahil po, pinalaki po natin yung mga controversial na topic po sa kanila, bagay na unay. So, meron po ba kayong mga katanungan? Or pagtuto? Okay. So kung wala na po, maraming salamat po sa inyong pakikinig. Good morning po.